Kasama po natin, Congressman Attorney Shell Jokno ng Akbayan Party List. Attorney Shell, good morning po. Magandang umaga, di siya masaya at lahat ng nanonood at nakikinig. Good morning po. Umpisahan po muna natin dito, attorney, sa House Committee on Infrastructure. Nagkaroon po ng slight debate nung Martes dahil gusto po sana ninyo na magdeklara kung may conflict of interest yung ilang mga members ng House Committee on Infrastructure. So, ngayon po, merong tinatawag na parang yung denial, yung sinasabi na kailangan po nila na pirmahan yon kahapon doon sa usapan namin ni Congressman Joel Chua, binabanggit niya rin yan. Ano po muna yung nagtulak sa inyo para gawin po itong motion na ito bago magsimula yung pagdinig? Malinaw kasi sa ating saligang batas na lahat ng mga mababatas ay dapat magbigay ng full and complete disclosure ng kanilang mga business, financial, and pecuniary interests para maiwasan natin yung tinatawag na conflict of interest. Kasi marami po tayong iniimbestigahan sa Kongreso at ayaw din natin sabihin ng publiko na may tinatakpan tayo o may pinoprotektahan tayong mga interest. Ito rin ay sang-ayon sa Republic Act 6713, yung ating Code of Conduct for Public Officials, na nakasaad naman doon, bawal ang conflict of interest sa lahat ng mga opisyal ng ating pamahalaan. At nasa rules din yan ng House of Representatives, pati yung Committee on Public Accounts, na hindi dapat pwedeng makilahok ang isang miyembro kung meron naman siyang interest na pinansyal o sa negosyo doon sa pinag-iimbestigahan ng komite. Alright. Kaya nga po napunta tayo doon sa magsumite na lang ng written disclosure or denial form yung mga members ng komite para po masabi talaga on record, on paper, na walang conflict of interest. Pero personal knowledge niyo po, Attorney Shell, meron po bang mga members ng infra committee ang may conflict of interest? Personal knowledge, wala ako alam. Maraming kumakalat na balita. At mismo sa isang privileged speech o sa isang interview na ibinigay ni Senator Lacson a few weeks ago, meron siyang binanggit na noong 19th Congress, tayo nasa 20th Congress, pero noong previous Congress ay meron daw at least 67 na kongresista na may connection somehow sa mga flood control projects. At para naman maiwasan natin yun at makasiguro ang publiko na hindi nga ito ginagamit bilang pangtakip sa mga interest na nandyan na conflict nga, ay maganda kung magkaroon nga tayo ng full disclosure. Oo. Ito pong full disclosure na nasa papel po sana ang gusto ninyo. Kahapon, ang sabi po sa amin ni Congressman Joel Chua, hopefully by today or by Monday, bago po magsimula yung susunod na hearing sa flood control projects, tapos na ito, napirmahan na ng lahat ng members ng infra committee. Kumusta po? Umusad na po ba yan? Yes, sa pag-alam ko meron ng mga nag-submit. Ang deadline niyan ay sa Lunes. 5 days from Tuesday, kaya lang Sunday yun eh. So hanggang Monday po. Opo. Asahan natin na lahat ay magsasubmit nitong written financial and business disclosure. Oh, ano pong laman nito? Ito ay nagsasabi nga na kung meron silang disclosure o wala. Kaya ang meron na ginawang parang template ang Infracom, dalawang klaseng template yon. Yung una ay statement na wala akong kahit anong financial, business, or pecuniary interest. Ayun, naputol lang po tayo. Sige lang po. Attorney Shell, hello? Oh, Nasa kapit pecuniary ang interest siya. Oo nga. Oo, yung pala, meron na daw pala mga nagsumite nito. O, attorney, yes po? Ayun, Congressman? napuputol yung internet connection natin. Maulan ba sa labas? Oo. Tiyak maulan. Huwag kayong mag-alala. Napirmahan na yung konektadong Pinoy bill. Ang Ay, pangako. Bagong bill na naman po yan. Medyo matagal, hindi ako masyadong optimistic na mabilis. Ako, hindi ako optimistic dun sa mismong bill. Ang dami na kayang bill na naipasa na para daw sa atin, pero hindi naman ganun ang nangyayari. O, ito pa, nasa linya muli mga kapatid. Attorney Shell, Representative. Ayan, pasensya na po. Okay lang Hindi po. ko alam kung anong dahilan bakit mahina ang signal. But ayun nga, tulad na nabanggit ko kanina, may dalawang posibleng form na pwedeng isubmit. Yung una ay nagsasaad na walang
business, financial o pecuniary interest ang isang mambabatas na member ng committee doon sa pinag-iimbestigahan natin ng mga government projects sa flood control. Yung pangalawa naman, kung meron man, ay doon dapat ilalagay at maganda kung maging particular po tayo at ilagay na rin kung ano yung mismong connection o interest na financial o business doon sa mga pinag-iimbestigahan po natin sa Infraco. Right now, ang papipirmahin pa lamang po nito are the members of Infra Committee. Pero kung kayo po ang tatanungin, since ang investigasyon ay ginagawa mismo sa Kongreso, mas okay kaya na ang papirmahin natin ay lahat ng miyembro ng Kongreso? Maganda po kung sana maging standard na ito eh. So kahit anong inquiries ang nagmumula sa Kongreso, maganda rin pati sa Senado, ay magkaroon na agad ng full disclosure. Ito ay bilang para din mapalakas ang kumpiyansa ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino na talagang ang layunin ng isang investigasyon ay malaman yung buong katotohanan at walang ibang agenda ang mga mambabatas. So, sa iba pong hearing na gagawin ninyo, ang plano ninyo, maghahain po kayo ng resolusyon, halimbawa, or motion, na dapat bago tayo magsimula, papirmahin na natin lahat, mapaanong klaseng hearing man yung ginagawa, to be sure na walang conflict of interest lahat ng mga nandito. Ganun po? Actually, yes, mismo yung ating Motion. salitang batas ay nakalagay yan. Na pag-upo ng mga mambabatas at pag-assume ng office ay dapat magkaroon ng full disclosure. Kaya lang, parang hindi siya Hindi nangyayari po. practice. Oo, hindi siya nangyayari. Kaya nga napilitan tayo maghain ng motion. Dahil naisip ko nga, sabi ko, dapat sa simula pa lang meron na tayong ganito. Kung maalala po natin, di ba, pagka nag-assume office ang isang mambabatas, meron requirement na SALN. Meron din portion doon about kung ano man yung mga business interest ng isang mambabatas. Pero hindi siya mismo specific doon sa mga maaring maging subject of investigation ng Kongreso. Kaya maganda rin every time na meron tayong mga investigation, lalong-lalo na yung ganito na talagang napaka-controversial na bilyon-bilyones ng pera ng bayan ang pinag-uusapan, ay magkaalaman na agad. Opo. Sige Full po. transparency. Yes po. Attorney Shell, so ang hearing, tama po ba Tuesday or Wednesday? Bago mag-start yung hearing, hanapin nyo muna kung lahat ba ng members nakapag full disclosure statement na. Yes, maganda malaman natin yan bago magtuloy yung susunod na hearing. Oo. Sige po, baka may iba pang katanungan dito si Mase bago po ako magpunta doon sa budget naman po ng DepEd. Congressman, magandang umaga po sa inyo. Sir, what will happen kapag halimbawa pagkuha nyo ng disclosure, makitang connected pala sa mga contractors yung mga member ng Infra Committee? Ano pong mangyayari? Well, unang-una, ay dapat mabibigyan ng pagkakataon ng mambabatas na yon na mag-inhibit. Kasi mas maganda yon para sa kanila at pati sa buong committee at sa Kongreso at pati sa publiko na hindi na siya makikilahok sa investigasyon dahil yan mismo ang nakalagay sa rules ng House. Pati ng rules on Committee on Public Accounts na bawal mag-participate ang member kung meron nga siyang ganun klaseng mga interest. And So enforceable po yan dahil nasa rules po natin yan. I see. So dahil nasa rules siya, may choice din na kung ayaw niya mag-inhibit, yung mismong committee na yung magtatanggal sa kanya. Well, yes, that will be a consequence of kung ano man yung magiging disclosure niya. O kaya, let's say ang mangyari ay mag-submit siya ng wala naman akong business or financial or pecuniary interest pero lumabas during the investigation o may mga expose na meron pala, that should also be a trigger for inhibition or disqualification. Okay. Sir, sorry, kailan nga po ulit yung susunod na hearing? Hindi ako sigurado kung Tuesday o Wednesday, pero alam ko next week na po ang susunod na hearing. And ano po ang plano ng komite? Are you going to invite po si Mayor Magalong? Kasi sinabi naman niya na willing naman daw siyang magsalita.
maganda kung itanong natin yan sa mga chairpersons at presiding officers ng tatlong komite. Dahil sila po ang usually magpapadala ng mga invites. Pero kung kayo po ang tatanungin, considering na sina Mayor Magalong at sina Senador Ping Lacson yung nagsabi na 67 House members yung involved dyan po sa mga issues on flood control, gaano po kalaking tulong sakaling makapagsalita siya sa Kongreso? Yes, dapat lahat ng mga may alam tungkol dito sa isyung ito ay mapatawag natin at malaman natin sa kanila kung ano yung basehan at kung meron silang maipoprovide na mga makakatulong sa komite para makapagpasya later on sa investigasyon. Okay. Sir, ibabalik ko na kay Tita Cha para Yes po. mapag-usapan naman natin yung budget. Oo, yes po. Bago po yung budget ng DepEd, ang dami po kasi nagsasabi, Attorney Shell, na hindi na dapat mag-imbestiga ng flood control project sa Kongreso dahil nga po sa alegasyon din na maraming mga congressman ang konektado dito sa ating mga contractors. Hindi po ba nagsasayang lang tayo ng pera dito? Hayaan na lang ba natin yung independent commission ngayon na bubuuin ng Pangulo para po sa investigasyon na ito? Actually, may magandang mekanismo yung ibang mga legislatura sa ibang bansa na pag may mga ganyan na sitwasyon, sila ay nagde-designate ng independent counsel o kaya isang panel ng mga kilala at respetadong, hindi lang naman mga abogado pero pati mga expert na sila ay ang mag-iimbestiga. That way, meron tayong assurance na wala ngang hindi magkakaroon ng whitewash at talagang ang gagawin nitong panel o nitong independent counsel ay titingnan at susuriin kung ano yung buong katotohanan. This is not, to my knowledge, hindi pa yan nagagawa dito sa House of Representatives natin, pero ito yung isang pinag-aaralan po natin ngayon. Yung issue, whatever independent body yan, whether dito sa House yan o ito ay bubunga doon sa Pangulo, sa tingin ko ang tanong dapat ng lahat ng mamamayang Pilipino ay dapat makasiguro tayo na talagang independent siya. Madali lang sabihin na independent ang isang panel o komite. Pero ang tanong kasi usually sa atin dahil ang lakas ng utang na loob ay magiging depende rin sino yung nag-appoint at gaano din ano ba yung character ng i-appoint na talagang kahit Pangulo halimbawa ang mag-a-appoint sa kanya ay hindi siya magkakaroon ng utang na loob sa Pangulo at talagang ang gagawin lang niya ay titingnan niya yung nangyayari at aalamin niya kung ano yung katotohanan. Whatever happens, wherever the chips may fall, ay sasabihin at ilalabas yung findings na walang kikilingan. Okay po. Dito po sa issue ng DepEd budget na, well, pinakamalaki po sa kasaysayan, 928 billion pesos para sa taong 2026. Isa po sa isinusulong ninyo ay yung pagkakaroon ng hiwalay na Deputy Ombudsman na tututok po sa edukasyon maging sa social services. Matuloy po kaya ito? At saka paano po yun kung may ombudsman na tayo? Kasi naitanong niyo po yan kay Secretary Angara, sinong nagpupulis sa DepEd? Bakit po kailangan pa natin ng hiwalay na ombudsman for education sector? Palagi ko sa lahat ng mga klaseng korupsyon sa ating pamahalaan, yung pinakamasahol talaga yung mga nangungurakot sa DepEd, sa Department of Education, at pati na rin sa mga social services natin. Para sa akin, yun talaga yung diretsyong nakakatulong sa mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na yung pagdating sa edukasyon na kinakailangan ng lahat ng mamamayan yan. At dapat wala talagang korupsyon sa loob ng mga departamentong yan. Minsan ay hindi talaga natututukan yan ng ombudsman o ng ibang mga law enforcement at ng mga prosecutorial agencies natin. Kaya sa tingin ko maganda kung magkaroon tayo ng deputy ombudsman. Ito ay isang panukalang batas na pinag-aaralan ko na medyo matagal ko na rin naisip ito eh. Kung magkakaroon tayo ng deputy ombudsman sa education and social services, pati yung mga proseso
sa loob ng DepEd. Halimbawa, yung procurement ng mga textbooks, yung mga ibang Laptops. matagal nang nagiging reklamo ng iba na talagang merong mga hindi tamang nangyayari doon at maraming Yeah. katiwalian, ay mabubuksan niya. At Mm. may mga makikita siya mga anomalya ay makakasuhan agad. Oo. Papaano po yun? Yung pong gusto ninyo mangyari, hiwalay na office from the ombudsman or magiging under po siya ng opisina ng ombudsman? Under Ayun, naputol ulit. Pero mukhang under. Nag-freeze ulit. Mukhang under ombudsman Mukhang under ombudsman. ang sinasabi ni Oo. Congressman. Oo, kasi yung Oo. binabanggit niya na textbook, napag-usapan iyon eh. Oo, nitong nakaraang budget hearing. Dito nga po sa Kamara, dito sa budget nga, 928 billion peso budget ng DepEd. Ayan Ayan po, yes po, Attorney Shell? Attorney? Yes, under sa ombudsman niya na tulad Oo. ng ibang mga deputy. Oo, oo. Yung magiging pagtalaga po nito, medyo kung sakaling matuloy man, yan, isa pa yan sa magiging komplikado kung sino pipiliin natin na pupulis dito sa education sector. Pero since nasa budget na rin po tayo, dun po sa naging budget deliberations naman ng DOH, attorney, tinanong po ninyo kay Secretary Herbosa kung saan napunta yung 89.9 billion pesos na PhilHealth funds. Ano pong sagot niya dito? Ang sabi po niya ay mga 30 billion ng 89.9 billion ay napunta sa pagbayad ng mga health emergency allowance. Pero nung tinanong ko paano yung balanse noon, more or less 60 billion, hindi niya alam. Kaya ako siya tinanong kasi noong October of last year, siya ay nagsabi sa publiko na ang lahat daw ng excess funds na yon ay pupunta sa mga health-related na mga bagay. Pero maganda siguro kung malaman din natin sa ating mga financial agencies ng pamahalaan kung saan na nga ba napunta yung remaining 60 billion. At tinanong ko rin si Secretary Herbosa if ever nasabihan halimbawa ng Supreme Court na dapat ibalik yun sa PhilHealth dahil yun ang nasa batas natin ay may programa ba sila? At okay naman, at least sinabi niya na meron. Pero syempre, we must make sure na kung may ganyan na utos ng Supreme Court na talagang gagamitin yon para maayos yung natin problema sa PhilHealth, mapalawak ang coverage, at makatulong sa mga ordinaryong mamamayan. Dahil ang laki ng problema natin pagdating sa affordable healthcare. So, posible po talaga na hindi niya alam kung saan napunta yon. Sino po nakakaalam kung saan napunta? Department of Finance po ba ito? Dapat alam ng DOF yan kung nasaan napunta. Ang napakalaki rin na halaga yon. That's around 60 billion pesos. So, paano po yun, attorney? Magkakaroon po ng investigasyon ukol dito kung saan napunta yung 89.9 bill or yung 60 billion pesos? Well, una-muna, alamin muna natin at kung may mga tanong pa tayo, may mga issues tungkol dyan, ay it could merit. Although at this time, I think we should first find out from the DOF what this is all about and where has the money gone. Ayun. So, aantabay po kami dito sa balita ito, itong 59 billion pesos na hindi nga po nasagot nung nakaraan kung saan napunta. So, malamang paano ba, turuan na naman po ba na magaganap dyan? Last na lang po, Attorney Shell. Meron mga kumakalat pong post ngayon sa social media. Gaano po katotoo ito na meron daw rally na mangyayari sa September 13? Are you aware of this? Nakita ko lang kaninang umaga yan. I haven't heard or gotten any confirmation. Nakita ko lang sa mga thread natin. So hindi rin ako aware kung saan galing ito o kung anong mangyayari. But kung meron man, this is something that I think we should all be, kailangan malaman ng buong pamahalaan ang hinaingat sa loobin ng mga mamabayan. Ayan po. Attorney Shell, may tanong pa po si Maricel. Pahabol lang, Congressman ha. Ano po yung inyong opinion doon sa nangyari kahapon na sinugod ng mga rallyist, mga disaster survivors, environmental groups, yun pong property ng mga diskaya. Naintindihan natin, galit na yung mga tao. Kahit kami, galit naman eh. But ano po ang tingin ninyo sa senaryong ganito? Alam nyo, ang bumabaha ngayon, hindi lang yung baha, pati yung galit ng taong bayan. Kaya talagang naunawaan ko yung mga nagpupunta doon at naglalabas ng kanilang saloobin at hinaing.
Mismo ang Supreme Court ay nagsabi sa ilang mga desisyon na yung ganyan paglalabas ng mga hinaingat sa loobin natin ay protektado yan ng ating saligang batas. But of course, we want all these kinds of expressions to be peaceful. And ilabas natin yung galit natin sa mga paraan na talagang pinakamaingay na kaya natin gawin. At the same time, maging mapayapa din tayo. Malinaw po, sabi ninyo, protektado ng batas. Pero ano po yung hangganan, yung limitasyon? Kasi kahapon po, yung ilang rallies, naintindihan natin galit sila, but umabot po kasi sa point na sinulatan nila ng kurakot, magnanakaw, tapos pinagbabato ng putik yun pong property. Yan po ba ay kasama po dun sa proteksyon na binabanggit po ninyo? Well, may sinabi ang Supreme Court that pag may ganitong klaseng mga issues ay hindi napipigilan kung minsan yung mga ganyang klaseng mga ekspresyon. Pero tulad na nabanggit ko kanina, it's really mas maayos kung maging mapayapa tayo. Ayaw din natin na umabot ito dun sa sitwasyon tulad na nangyayari sa ibang mga bansa na maging medyo yung uncontrollable na. But para sa akin, ang mahalaga at ang dapat maging solusyon dyan ay hindi pigilan yung paglalabas ng hinaing ng mamamayan, kundi ayusin yung nangyayari sa flood control, ayusin yung magkaroon ng pananagutan, because that is the long-lasting solution. At kung gano'n ang mangyari, wala nang dahilan kung na magrarally pa ang mamamayang Pilipino. Oo. So ang suggestion nyo dyan, kung sakali man na gusto po nila ipahayag yung kanilang damdamin, wala na pong batuhan ng putik, wala na muna yung mga spray paint, pero pwede sa tapat halimbawa ng properties ng mga gusto nilang hingan ng accountability? Paano po? Ano kayang po pwedeng gawin? Well, para sa akin, wake-up call ito sa ating pamahalaan. It's a sign that people are asking and demanding accountability. And it's within the power of the Secretary of the DPWH, all the members and officials of our government to do that as quickly and as soon as they can. Because the sooner that this is done, then that is the best solution to the problem of, I wouldn't even call it a problem. That's the best solution to addressing yung hinaing at saloobin ng napakaraming mga Pilipino. Maraming salamat po, Congressman Representative Attorney Shell Jokno. I believe may hearing pa po yata kayo ngayon. So, pasensya na po, naabala po namin kayo. Good luck po. Good luck po, Attorney Salamat Shell. Maraming salamat. Si Attorney Shell Jokno ng Akbayan Party List. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!